nakakatakot na pagpumulgar ng mga katiwalian ng Iglesia ni Cristo. Makatotohanan ang paghahayag ng kabulukan ng relihiyong ito. Mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na wala sa Biblia, manapa laban sa Biblia. Na sila lang ang may karapatan, sila lang ang may karapatang manalangin, humingi at bigyan. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Mahal namin kayo, hindi lang ninyo kami naunawa. Humanda kayo! I-N-O! Muli po ay bumabati kami ng isang magandang gabi sa lahat, lalo na sa aming mga kababayan sa bansang Pilipinas. At ganoon din sa iba't ibang bansa na sumusubaybay po sa palatuntunan ito ng dating daan. Sa bahagi po ng aming pagbubunyag sa gabing ito, ay gusto po naming ipaalala sa inyo na sa marami pong pagkakataon ay napatunayan po namin sa inyo na itong mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo ay gumagamit po ng iba't ibang taktika, mga kaparaanan sa kanilang pagtuturo para po sila'y makaakit ng tao. At hindi lamang sa punto na makaakit, kundi pati yung mga naakit na ay mapamalagi nila sa kanilang samahan. Yang paraan po ng kanilang mga pagtuturong yan, tandisan po namin sinasabi sa inyo na ginagamitan nila ng mga taktika. Mga pagtuturo na lihis sa tunay na ipinapahayag ng Biblia. At kung natatandaan pa nyo, mga kababayan, sa mga nagdaan po nating pagtalakay, dun lamang sa Apokalipsis 7:2-3, ay napatunayan po namin sa inyo na ang kanilang ginagawang pagtuturo ay talagang ginagamitan nila ng taktika, lihis sa tunay na ipinapahayag ng Biblia. Sapagkat doon po sa Apokalipsis 7:2-3, ay meron pong banggit doon na anghel na magtatatak, na yun daw si Ginoong Felix Manalo, at may kasama po siyang magtatatak, na yun daw ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, at yung mga tinatakan nila na mga alipin ng Diyos, yun daw ang bumubuo naman sa samahan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, mga kababayan. Pero, napatunayan po namin sa inyo na yung paraan ng pagtuturong yun, isa lang sa kanilang taktika. Patunayan, wala pong katotohanan yung turong yun eh. Na di umano yun daw mga natataka ng anghel na binabanggit ay ang Iglesia ni Cristo na nagmula sa Pilipinas. Tinatakan ang mga alipin ng Diyos. Bukong-buko po naman natin, di po ba? Nang ituloy po natin ang basa sa talatang 4, hindi po sila tinutukoy, kundi mga anak ni Israel, na may bilang pa nga na 144,000. Kita niyo na, mga kababayan? At hindi lang yan, meron pa doon sa Isaiah 41:9-10, na may binabanggit na tinawakan at tinawag mula sa mga wakas ng lupa. Na ayon po sa kanila, yun daw tinawakan at tinawag na yun, sa katuparan daw ay si Ginoong Felix Manalo, na kinikilala nilang sugo, mga kababayan, at ang panahon daw na katapat nung banggit na mga wakas ng lupa, kasabay nung digmaang naganap noong 1914 na tinatawag na First World War. Na ayon po sa kanila, ang katuparan ng hulang iyon na may kinalaman sa piniling lingkod na hinawakan at tinawag mula sa mga wakas ng lupa ay si Ginoong Manalo, sapagkat yun daw panahon ng mga wakas ng lupa, ang kaalinsabay nun sa petsa sibiko o kalendaryo ng tao, 1914. 1914 daw nangaral at doon din lumitaw ang Iglesia ni Cristo ni Manalo, kaya halal daw si Ginoong Felix Manalo. Pero ano po ating napatunayan?
Tinalakay na po natin yan eh. Nagre-review lang tayo ngayon eh. Napatunayan natin mga kababayan, may sinasabing pahayag na mga wakas ng lupa, hindi po panahon yun. Sapagkat niliwanag po ng sitas, tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Yung po bang salitang sulok panahon po ba yan o dako? Kaya kitang-kita po natin ay ang mga taktika ng pagtuturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kaya mga kababayan, lalo na kayong mga kaalib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, hindi ba kayo natatawagan ng pansin? Sa bagay, mga kababayan, telling you frankly, marami na pong nakapupuna sa paraan o taktikang ito ng pagtuturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Katunayan po ay meron po kaming ilalantad ngayong gabi, mga kababayan, nakaanib mismo sa Iglesia ni Cristo ni Manalo na nakapuna sa sistemang ito ng pagpapahayag ng mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na yung pahayag ng Biblia, mga kababayan, nababago nila sa pamamagitan ng sariling pagbibigay ng interpretasyon. Ano po ang katunayan ng aming bagay na ipinahayag? Meron nga bang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo na napupuna na ang taktikang ito sa pagtuturo nitong mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Sino pong isa sa mga kaanib nila na nakahalata at nakabuko sa paraan ng kanilang ginagawang pagpapahayag na ginagamitan po ng masamang taktika?